po, kung magsa-sign in sila sa ano mo sa C1 mo, yes po, sila rin yung magiging downlines mo, no? Wala pong magiging problema doon. Sir Anton, hindi na sila sa C1 mag-sign up kasi hindi na papasok sa structure natin yun sa tag market link na. Oo nga, ibig sabihin, ang tanong niya kasi kung naka-sign up na naman siya di ba? Naka-sign up na no, Marilyn from New York. Si Ma'am Rilyn sa akin yan, sa aking team yan. Sa New York? Sa New York? Oo, sir. Oo. Yan yung sinasabi ko sa iyo na naggamit niya yung kanyang driver's license QYC. Okay. Gamitin mo na ngayon yung link mo ngayon sa tag market. Yun na yung gagamitin mo ngayon. No? Sa tag market. So, pagdating po sa reinvestment, ganito po, no? Copy X, pindutin niyo yung Copy X, no? Followers Hub. Strategies. Okay? Pagdating po sa recording stopped. Pagdating po sa reinvestment, ano, kung makikita niyo po reinvest, no? Recording in progress. Ang ituturo ko po sa inyo yung ano ba yung dapat yung gagawin. Kunyari po katulad nito, example, no, withdraw. Meron siyang 1.32. Huwag niyo mo siyang withdrawin kung re-reinvest niyo siya. Nakuha niyo po ako? Okay? Bakit po? Paramihin mo siya, gawin mo siyang $10, no? Gawin mo siyang $10, then press reinvest. Then ilagay mo dito $10. Okay, then upgrade. Okay, ang sabi dito, use your profit to increase your Amplify account balance. Please note, your trading days time will reset to 0. Kasi meron po tayong trading days time na 30 days, no? Kasama yung Saturday, Sunday. Pero ang trading days time lang talaga natin ay 20 days. Pero calendar month pa rin yung ginagamit natin, which is 30 days. Ano po? Ngayon, halimbawa, ang trading day time mo na lang 7 days natitira. Kapag nire-invest mo siya, babalik siya ng 30 days. Okay? Laging magre-reset siya sa 0. Babalik uli siya ng 30 days kung nagre-reinvest ka. Ano bang advantage nun at disadvantage? Una, ang advantage nun, syempre, yung trading days mo, babalik sa 0. Wala hong disadvantage. Ang laging advantage niya lagi, nagkakaroon ka ng fresh start. Parang ganon. No? Kasi po, bakit ganon? Merong bang trading days? Merong pang ganon? Kasi ganito po yon. Kapag halimbawa po, ayaw mo na o gusto mo nang withdrawin yung pera na to, na 390 for example, yan yung capital mo. Gusto mo nang withdrawin yung 394 na yan. Okay? Kapag ini-stop mo yan, no? Kapag ini-stop yung trading ngayon, magbibilang ka ng 30 days. Ano po? Para makuha mo yung 394 mo. Hindi mo yan makukuha bukas kagad, no? Bakit? Ba't hindi mo makukuha yan bukas kagad? Imagine naka-invest yan eh. 'Di ba? Kapag nag-i-invest po kayo ng pera, no, kahit anong investment po, hindi niyo kagad makukuha yan kinabukasan. Walang ganoon. Bakit po? Siyempre i-liquidate pa yan. Titignan pa yung kung kunyari lupa man yung pinag-investan ninyo, hindi niyo naman kagad mabibenta yun ng ganun kabilis. Di po ba? It takes time. Titignan pa yung mga papeles niyan and everything bago pa yan mabenta. Hindi niyo yan kagad maliliquid. Ganyan din po yung nangyayari sa atin. Bakit po 30 days? Kasi po nakalatag yung pera natin ng trading days. Tama po, no? Ibig sabihin, nakaset na po siya ng Monday to Friday, no? Meron na pong nakalatag na pantaya dyan sa'yo sa Monday to Friday mo. Ibig sabihin, kunyari, ang Monday mo halimbawa 4K, so Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Friday, 4K lahat yan. So nakalatag na yan para kapag nag-execute ng trading ang Sonic AI, nakalatag na siya. Hindi niya iisa-isahin sa dami natin po, no? Sa millions of members po ng tag market, hindi niya iisa-isahin yan. Ibig sabihin po, naka-prepare na siya. Okay? Ready na siya na itaya
pag nag-go na yung execution, pag nag-entry na yung trading natin. No? Ganun po ang nangyayari. So, kung ayaw mo na talaga, mawi-withdraw ko ba yung pera ko, sir? Yes, mawi-withdraw mo. Pero, sayang pa yung tumakbo na 30 days, maari ka pang kumita uli. At the same time, para namang, parang, I'm sorry for the word, kahangalan na kumikita ka, tas kukunin mo yung pera mo. Di ba? O, di ba parang hindi tama? Di ba? Pat ka nagnenegosyo. Pag nagnenegosyo ka, alam mo kumikita ka, hindi mo kukunin. Bakit? Ang gagawin mo, syempre, kumikita ka, yung tubo, yun ang kukunin mo. O pag nabawi mo na yung ROI mo, o di maganda, katulad nito, yung profit and loss niya, $97.58. Gross po yan, no? 60.75 gross po yan. Ito po 8.22 gross po yan, 100%, no? Ngayon po, yung 70% po niyan, no, nakuha ko na. 70% po niya, nakuha ko na. 70% po niya, nakuha ko na lahat. Okay? Ngayon, yung remaining 30%, pumasok na po dun sa kinukwento ko sa inyo kanina o yung tinuro ko sa inyo kanina. Okay? So, ganun po ang pagre-reinvest. Ngayon, kunyari, kumita na kayo. Halimbawa, no, may kita na kayo dito, no? Ang maganda po, no, kung may kita na kayo dyan, example, no, sa withdraw, nakita nyo, kulang pa, wala pang $10, hayaan nyo lang siya dyan. Pwede nyo rin pong withdrawin kung gusto nyo po. Example, bibigay ko kayo example, meron $53.67 ako dyan, no? Withdrawin ko siya, madadagdag siya dito sa 53.67 po. Okay, withdraw. Pindutin ko po yung withdraw. Okay. Ay, dali. $1 lang po pala yun. So, dali. Di bale, napindot ko na eh. Okay, yan. Withdraw completed. So, meron pang matitira doon na 32. Ayan o. 1, kasi nagbawas na 0.32. Withdrawin na natin yan. Para makita nyo po. 0.32. Yan. Kailangan po nasa profit, hindi po nasa deposit ha. Nasa profit po. Yan o. O, kung makikita nyo po, no, profit, ayan, okay. Makikita nyo po yung deposit trading days. Papakita ito po, oh, okay. Eligible in 23 days. Nakita nyo po. Diyan nyo makikita yung remaining days o na araw ng trading days mo. Okay? Nakita nyo po. So, eligible in 23 days. So, profit, withdraw, okay? Papasok na po yung 32 yan. Okay, withdraw completed. Okay? So, madadagdag na po yan dyan maya-maya. Yung isa po, withdrawin din natin para educational purposes. Okay, 0.5. 0.5. Okay, withdraw. Okay. Tapos, ito pang isa, magkano yan? 0.15. Okay. Withdraw. Okay. Ngayon po, pagbalik natin sa dashboard, yung 53.67, nadagdag na po dito, 55.64. Pwede po natin i-reinvest yan ulit, no? Example, punta ulit tayo ng CopyX, no? Okay. I-reinvest ulit natin siya, no? Strategies, no? Ang pipindutin po natin deposit. Okay? Pindot po natin yung deposit. Ayan. Lagay po natin yung 54. Tignan ko lang po kung gagana siya kasi dapat ang pipindutin natin reinvest. Pero susubukan natin kung gagano siya, no? 54, no? Deposit para ma-add po siya dito. Okay, nakita niyo po. So deposited, ito na po siya, 318. Nadagdag na po siya. Kung makikita niyo po yung balance, lumaki na rin. Subukan nating mag-multiplication. Anong sabi ko po sa inyo? Investment mo times 2. Tama po? Dahil 318, tulungan niyo po ako. Mag-compute kayo. 318 plus 318. Ano yung plus 318, Coach Anton? Yun yung core bit mo kasi nakapag-invest na ako eh. So 318 plus 318
equals to 636. Multiply mo sa 12, no? That is 7,632. Nakita niyo po? Ayan po siya. 7,632. Okay? Okay. So, nakuha niyo po. So, yan. Nag-reinvest na naman ako. Kita niyo? Oh. Yung sa misis ko, mas malaki. No? Yung sa wife ko po, nasa 5,500 na siya. $5,500. Nasa ilalim ko siya. No? So, yan po yung ginagawa natin. Hindi ako nagwi-withdraw, no? Reinvest lang ako ng reinvest. Ganun lang yung ginagawa ko. Mag-start ka lang ng 250 o mag-start ka lang ng... Pero yung iba po, nakapag-withdraw na rin ako, no? Withdraw ko na yung iba, sinubukan ko rin po na mag-withdraw. Kapag withdraw na po ako doon sa Stratify natin ng $500, no? Sinubukan ko rin po yon. Kasi lahat po ng avenue, tinitignan ko nasan yung mga ins and outs para pag itinuro natin sa inyo, po pwede po. So, pwede nyo pong gamitin itong reinvest. Yan. Okay. Pwede rin po nating gamitin ulit itong deposit. Ang kagandahan lang po kasi ng reinvest, sabi niya, use your profit to increase your amplify account balance. So, hindi ko po lang sure kung mas malaki ba ito kesa dito sa ginawa ko. Pero on the safe side, kaya nga po ang sabi ko sa inyo, kung makikita nyo po, kung may profit kayo rito halimbawa na $5, iwanan nyo lang muna siya dyan. Gawin yung $10, tsaka nyo pindutin yung reinvest. Ano po, ganun ang gagawin mo. Ngayon sa susunod po, yun ang gagawin natin, tignan natin kung ano po yung mangyayari. Ano po? So, yun lang po ang kagandahan. Ito po yung trade natin ngayon, no, na nangyari. Ang tinitrade po natin ay gold against USDT, no? Nag-entry ngayong araw na ito, January 5. Entry price niya 4,427.34, pare-parehos po siya, no? Nag-exit po siya, nag-start ng 11.12, nag-exit ng 11.37, kumita ng $1.89 profit and loss. Pag puro green, ibig sabihin profit. Pag may red, ibig sabihin may loss. No? So, ayun po, may loss siya. So, yan po ang nangyayari. So, hindi pa po tapos ang trading, no? Meron pa pong papasok, no? Hanggat alas 4 pa lang po dito. So, ang trading po natatapos ng 5:30, no? Ng hapon, no? Dito sa United Kingdom. No. Kaya nga po yung iba, sir, bakit ganon? Di ba yung pinukwento ko? Sir, kunyari ito, balik tayo dito. Para makita nyo lang, no? Pakita ko lang yung loss. Kunyari ito. Ayan. Example, no? Etong December 22, no, may loss tayo na 1.07, 0.67, 0.13. Kapag inad nyo po yan, tatlong yan, no? Inad nyo po yan, tatlong yan. Coach Loreto, i-add mo nga itong tatlo, Coach Loreto, para makuha natin. 1.07, 0.67, at saka 0.13. Coach Loreto. Diyan ka ba? Tulungan nyo ako para mabilis tayo. Okay. 1.07 plus 0.13. 1.87. So, talo kayo ng 1.87. Ngayon, nag-trade siya ng alas 8 ng umaga po, no, na entry niya. Ngayon, after that, nag-trade uli, no, ng alas 12. Ito po, nag-trade ng alas 12. So, dapat computein din natin to. Kumita ng 2.08, coach, 2.08 plus 1.30 plus 0.39. Magkano yan? 39. Okay, 3.77. Okay.
dapat minus 1.87. 3.77 minus 1.87 kasi ito isang trading lang po yan ha. Dalawang trading na execution. Yan. Magkano yung minus niya? Ha? 190 ang matitira. Okay. Yan po yung profit ninyo. $190. Ito po. So yan po, yung pinakita ko, depende po yun sa investment ninyo. So maaring mas malaki dyan, depende po sa laki ng ininvest ninyo. So ang question, sir, kumita ba ako? Yes, kumita ka pa din. Although natalo siya, pero kumita ka pa din. Sir, bakit minus? Siyempre, ma-minus. Alangan namang hindi minus, talo yan. Dinalugi yung kumpanya. Diba? Pero nanalo pa din. Nung nanalo pa din, ma-minus niya ngayon yung talo, yan yung panalo mo, 1.90. So, yung pera mo, kumita pa din siya. Hindi siya natulog. So, araw-araw po, ganyan ang nangyayari, Monday to Friday. Bibihira po yung magkaroon ng pula. Bibihira po yan. Pero pag nagkaroon po ng pula, bumabawi ang kumpanya. Minsan po, dalawang green, dalawang bawian kagad ang nangyayari. Minsan po, pag nag-execute siya ng isang beses at nakikita niyang hindi na siya, kumbaga hindi na siya mananalo, hindi na po siya papasok. So, ganun po kaganda na po protektahan ang pera natin. Tama po ba? Di ba? Na po protektado yung pera mo. Hindi ka takot. Katulad ngayon, no, puro green. Yung ngayong araw na to, no? January 5. Tatlo yung execution na yan. So naka-execute siya ng isang beses, no? Kaya po tatlo yan kasi tatlong account. Ano po? So ibig sabihin, ngayong araw na to, nakaisa siya, maghihintay pa tayo ng another 5:30, 1.5 hours pa. Kapag wala na siya within 1.5 hours, bukas na yung susunod. So, pag may magsasabi, sir, ang liit naman. Eh, doon ka sa malaki, mawawala naman ang pera mo. O dito sa maliit, hindi naman ganon kaliit, tamang-tama lang at kumikita yung pera mo. Kasi, ang company nga, hindi ka papramisan ng heaven, no? Na yung ang tawag dito yung pasasabitin ka sa kita mo. Bibigyan ka ng malalaking kita. Hanggang sa pag nag-invest ka na ng malaki, tsaka nila kukuhanin, suma total, talo ka. Diba? Ang kumpanya natin iba, no? Pinag-aralan na ng C1 yan, ang mga nangyayari. So, ibig sabihin po, no, your money is being protected. Sa bangko, mas malaki pa rin ang kikitain mo sa bangko, yung pera mo hindi kumikita ng ganyan, no? Sa bangko, pag nilagay yung pera mo, nababawasan pa. Pero dito sa atin, kapag nilagay mo yung pera mo, kumikita siya araw-araw. At kapag naka-jackpot ka at nakaka-jackpot ka talaga, araw-araw kikita ang pera mo ng higit dun sa inaasahan. Ayun lang at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, sir, yung mga downlines ko ba, ayan, okay na. Maria, sir, bakit mali Recording stopped. ang ginawa ng Orbit natin dyan kasi parang kumikita lang yung ating pinasok na pera pero total super laki din ng every kumita lang ng cents ang USDT yung investment plus Orbit. Ma'am, yun nga yung sinasabi ko, Ma'am Marisa, no? Ano mang gusto mo? Kasi minsan dapat hindi tayo maging greedy. Tandaan niyo po yun, no? Ang pagkita ng pera, hindi po, pag mataas ang risk, mataas ang tendency na malusaw yung pera mo. Mataas din ang kita. Anong gusto natin? Mataas ang risk na malulusaw ang pera mo? O yung pera mo na pinuhunan dito, kumikita pero hindi ka takot na mawala? Doon kayo mamili. Ngayon, kung gusto niyo yung matataas na risk, mataas ang kita, baka hindi ka para dito. That's safely say na hindi ito yung hinahanap mo. Ang hinahanap mo yung
mataas na kita na maaaring mawala yung pera mo. Pero kung gusto mo ng safe, no, dito ka. Very safe. Oh. Ang kumpanya na nagbibigay ng malalaking kita, yung mga scam company yun. Tapos, in 3 months, nagpo-fall down. 6 months, nagpo-fall down. So, kayo po ang mag-decide. Ako, I'm very happy with that. Kung magkano man yung lumalabas dyan. Kasi unang-una, wala naman po akong ginawa. Hindi ho ako nagpagod. Pinasok ko lang yung pera ko, kumikita na. Ano pa yung gusto natin? Tama po? Siguro sa Anton na ibanggitin na lang natin, ano? Banggitin na lang natin yung mga company na mga sinalihan po, ano, para ma-realize nyo na kung ikukumpara natin ang stock market, kahit na hindi man ganong kalaki yung kinikita, pero long term naman hindi mawawala, di ba? So, hindi po kayo nag-iisa. Ako po ay sumali sa Metamax, no? Metamax na nagtagal ng mga 6 months. 1 year yata ang Metamax. Tapos sumali din ako sa Metamax po, natalo ako ng $3,000 sa Metamax. Ano, hindi po ako nakapag-withdraw doon kasi nag-compound din po ako nag-compound doon hanggang sa nawala na lang po siya. No? Then sumunod naman po ay yung Smart AI. Yan, sumali din po ako dyan. Pero hindi muna ako naglagay ng malaki kasi nga nagdadagdag ako doon ng downline para lumaki yung daily. So gano'n ng Smart AI. Ano? Then lumabas naman po yung isa sa rin mabilis na sinalihan natin. Ano na nga ba yun? Ang bilis ng payout. Hey, John. Hindi pa sir. Meron pa yun. Before Edion pa. Yung sinasabi ni Coach Danny na binenta nyo kanyang 8,000 IXT na linagay doon. Oh, kay Hindi ako kay yun Joyce. sir. Ako nakatuklas nun. Kay Joyce. Oceana Gold yan. Oceana Gold. Ako pong nakatuklas noon dahil nga ang laki ng ROI talagang nakakagulo. Tapos ang bilis ng withdrawal din doon. Ano? So, nagtagal lang yun ng 1 week. 1 week. Yung pangalawang linggo nawala na at maraming umiyak doon. Ano? Isa na ako doon. At yung mga kaibigan natin. Ano? Tapos sumunod sa Oceana Gold, meron na naman yung hindi yun kasi sir, yun na yung last na sinalihan eh. Yung ano muna kay Joyce. Kay Joyce yung ano na yun sir sa Pilipinas. Nakapag-invest ka doon na malaki, Sir Anton. Oo. Nakakalimutan ko na yan, sir. Sige nga kung ma-relate nyo yung kay Coach Danny naman. Si Coach Danny ang nakatuklas naman noon. Kalimutan ko na yun. Ganon din. ang laki ng ano noon, ang dami na namang sumali doon. Ayan, siguro nagtagal yun ng mga 2 months siguro, 2 months. Nagtagal yun ng 2 months din yung sa Pilipinas. Sir, Tapos, hindi, Entel. Tapos another yung Intel na naman, yung Intel nakatuklas naman yan ay si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth At saka yung nakatuklas niya. yung itlog nangingitlog, pumuputok ka mo. Oo, yun, another yun. Another na naman ho yung pagkatapos ng Intel, sumunod nga po yung itlog. Yung itlog. At yun ay nagtagal lang ho yun ng mga lang din. Yung Intel siguro nagtagal din ng 1 buwan. Yung Intel. Ang daming sumali po sa Intel na yun. Daming Pilipinong sumali doon. Kasi kita ko sa GC, ilang GC na yung nakreate doon. May GC1, GC2, GC3, may GC4 pa. Leader din tayo doon. Nakapag-invite din tayo ng marami doon. Tapos, after nun, yung itlog na nga po, hindi rin nagtagal yung itlog. Then, meron pa ho yung bago yung Agion, sir, yung sa akin naman natuklasan. Bago yung Agion, ano nga ba yung natuklasan po niya? Sir Loreto, yung ating, yung sinaisali kita. Tandaan mo pa yun, sir? Sa UK base din yun, puno. Pinopta.
Pinopta, sir. Pinopta, okay, pinopta. Dalawa yung pinopta. Yung unang pinopta, nakasali din ako doon, pero hindi naman malaki. Scam po yun. Scam po talaga yun. Tapos yung pangalawang pinopta, kung nakatuklas, akala ko ay legit na. Dahil nakakausap ko yung admin, ay nagtagal lang siya ng 3 months. Ano? So, nakapag-invest din doon si Sir Loreto, si Sir Orly. Tapos yung kaibigan ni Sir Orly sa naglagay ng medyo malaki sa UK. So, wala din ho. Naka-withdraw naman ho ako doon, pero yung pinasok ko na yung pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko, hindi ko na ho na-withdraw kasi kino-compound ko rin doon kasi kala ko ay magtatagal. Then, ang pinakahuli na po namin sinalihan na talagang buhos din po kami yung Agion. Si Coach Danny naman ang nakatuklas niyan. Yung Agion naman po talagang bagsakan po yan kasi nga ay po yun, Bitcoin tsaka Ethereum. At pwede rin po mag-compounding po doon. Compounding din po yung ginawa namin doon. Si Coach Danny talagang ang laki nung na-compound niya. So, kung bibilangin niyo po lahat ng mga nabanggit ko niyan, nasa more than 10 po na company yan. Na pare-pareho po yung style nila o offeran po nila tayo ng malalaking ROI, but at the end of the day, scam po, yung kinita natin, dinagay natin, kinumpon natin, tapos nung mawala na po siya parang bula, kasama lahat pati ng kapital. Ano po ang gusto ninyo? Yung ganon, nakikita kayo ng malaki, tapos mawawala ng mabilis, o dito tayo sa tag market na hindi man kalakihan, pero alam mong magtatagal kasi nasa loob siya ng C1 company. 7 years na po yung company natin, Crowd1, ngayong buwan na ito, 7 years na po. At siyempre, yung nga po yung mga sinasabi nito sa Anton na mga positive sign na hindi mawawala ito, itong tag market. Kasi nga, hindi papayagan ng Crowd1, na papasukin itong platform na ito kung mangi-scam lang. Hindi po nila sisirain yung 7 years na reputation nila para lang iskamin ang more than 80 million members ng Crowd1. Okay ho? Kaya kami, pag mula po nung Agion na yan, 1 year ago po na nakasali po kami doon, wala na po kaming sinalihang iba kasi pare-pareho po mga scammers. Ang dami po na walang pera ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya sabi namin, dito na lang tayo sa C1, sa mga projects ng services ng C1, kagaya ng Planet IX, kumikita kami dyan. Kagaya ng Metaverse, kumikita kami dyan. At dito sa Tag Market, kumikita kami dyan. Hindi man ganun kalakihan, pero I believe na dito sa Tag Market, in 1 year time, yung po sinasabi ko po sa inyo, maraming ditong magiging milyonaryo. Alam ko po yon. Alam ko po kasi nakikita ko po yung investment ng mga tao sa grupo ko, sa grupo ni Sir Anton. Kaya kayo po mamili kung gusto niyo ng yung mga 50%, 75%, 100% na return investment, tapos mawawalan parang bula, kasamang kapital nyo, o dito kayo sa tag market na unti-unting lalaki. At saka dito po, malaki ang income dito kung gagawin natin yung tinatawag na Stratify. Yung pong sinasabi ko po na maglagay kayo ng $250, tapos doon sa baba ninyo, doon kayo maglagay ng malaki. Every Monday po, may nakukuha po. Ngayon po, payout na naman. So, kung pagsasamahin mo po yung daily profit at saka yung every Monday na kinikita, malaki po yon. Hindi po yung maliit, malaki sir. Di ba, Sir Anton? Si Sir Anton, sabi ko sa inyo, noong October, dahil nagpasukan po yung team niya sa India, alam niyo po ang kinita niya sa isang linggo po. Isang linggo lang ho doon sa Stratify, yung lot commission at profit sharing, $3,000. Ganun po. Pwede kang kumita ng $3,000 in 1 week. Hindi pa kasama doon yung other weeks. Kasi weekly po ang pag-income namin dito po sa Stratify. Kaya yung nakikita ko, kaya si Coach Danny, di ba, yung paliwanag niya kahapon, yung kanyang 500 na kapital, naging 1,800, more than 2,000 na. Kasi nga po, yung kinikita niya sa daily profit at saka yung every month daily profit sharing at saka commission, idinadagdag niya doon sa capital compounding yung tawag doon. O di ba? So sabihin niyo maliit pa rin po 'yon. Yung 500 naging more than 2,000, kumita siya ng more than 1,500 in just 2 months na naka-join siya. Hindi po yung maliit, malaki po 'yon. Di ba, Sir Anton? Ayan, Coach, pinaliwanag lang natin yung mga company kung gusto pa rin nilang sumali sa mga malalaking ROI na
mawawala din pera nila, edi doon po sila. So, hindi sila dito sa Tagmar. Ayun. May nagtanong dito kung ano na yung mangyayari sa Corbit. Ma'am Marisa, yung Corbit natin ngayon, nihintay natin yung exchange platform ng UNX. Yung UNX kasi, isa rin yan sa mga products and services ng C1 company. Yan yung parang Binance, no? Exchange platform ito na pwedeng ang Corbit natin ay may pair sa Solana, sa USDT, sa Ethereum, sa Bitcoin, no, sa XRP. Yun po yung ito pong first quarter ng 2026, magagamit na po natin yung UNX at saka yung Corbit natin. So yung mga nagtatanong sa iyo, what will happen to the Corbit na meron sila, no? Yun po ang paggagamitan ng Corbit natin. Remember po, ang Corbit po ay meron price na po. So wag ho silang mainip, no? Kung naiinip po sila, sabihin niyo po umalis na lang sila, no? Kung naiinip sila. Kasi wala na ho tayong ibang explanation pa kung ano pa yung pwede nating sabihin sa kanila. We encourage them, we give them explanation kung ano pa yung nangyayari. Pero kung talagang ayaw nilang makinig o naiinis sila, ano pa yung dapat yung i-explain? Wala na po. Hindi na kayo dapat mag-explain. Kung hindi sila makapag-intay, sabihin nyo sa kanila, di wag mo nang intayin, umalis ka na lang. Diba? Pag sinabi nilang, nag-invest naman kami dyan sa C1, di mag-stay ka. Tama po? So, yun ang sasabihin mo. Kaya pag sinabing, ayaw ko na, di umalis ka. Wala namang pipigil sa'yo eh. Ako, ganyan po ako, very frank ako magsalita. Kasi unang-una, no, kayo mismo na nandito at nag-stay, we earn from the company. Dahil ginagawa natin yung trabaho. Hindi pwedeng parang tayong one tamad na kanganga ka lang at tutulo yung grasya sa'yo. Dapat you have to do something. Kahit sa isang negosyo, gagawa rin ho kayo ng paraan. Pupunasan niyo yung istante ninyo kasi maalikabok. Diba? Kung meron kayong sari-sari store, diba? Inaalam din ninyo kung ano yung tinda ng kalaban, bakit mabili yung doon sa kabila yung San Miguel beer. Kung wala kang San Miguel, magkano kaya yung benta niya? Inaalam din po nating lahat 'yan. So ganun din po dito sa trabahong ginagalawan natin, wala akong pagkakaiba diyan. Ngayon kung hindi ho tayo gagalaw at wala tayong gagawin, how can you expect to earn something? How can you expect na malalaman mo kung ano yung nangyayari? Tama po. So ganun talaga. So nga sir, habol pay nila binayad sa wala ka ng doon. Unang-una, hindi naman napunta sa iyo, Ma'am Marisa, yung binayad nila. Tandaan mo, bumili sila ng registration, bumili sila ng package at their own will. No? So, kung ano man ang nila sa iyo, hindi po. No? Sabihin nyo sa kanila, wala kang labas ka doon dahil sila yung pumasok eh. No? Sila yung bumili ng kanilang products and services at na lahat po, karamihan ng nagstay, nagagamit po nila yon. So, kung ipababalik nila yung pera nila, sasabihin ko, sumulat ka sa kumpanya, wag ka sa akin sumulat. Wala ka ng kasalanan doon. Wala akong kasalanan. Unang-una, hindi ko naman tinanggap yung pera eh. Diba? Oo. Saka decision nila yon eh. Hindi mo naman sila pinilit eh. Oo. So hindi ako mag-explain. Although I will not talk to them. Kasi kahit ano naman explanation mo, ano pa rin eh. Wala pa rin namang mangyayari. May mga ganyan talaga kaisipan ng mga tao eh. Kapag ka sila ay hindi na kumita, kapag ka sila ay nakapag-invest na, gusto nila ipabalik yung pera nila. Hindi nilang inisip na bago sila sumali ay silang nagdesisyon, di ba? Tsaka mahirap yun. Saka isa pa, nung in-invite mo sila, halimbawa man in-invite mo man sila,
ay ang pag-invite mo sa kanila ay pagtulong din sa kanila para sila ay kumita. Hindi mo naman i-invite para ka kumita lang eh. Di ba? In-invite mo sila para matulungan mo sila para sila kumita. Hindi yung hindi yung in-invite mo sila para kumita. Minsanan lang naman po yun. Kikita ka man sa kanila pero minsanan lang po yun. Pero sila ay kikita continuous. Hindi nila maintindihan po yun eh. Yung pagtulong mo sa kanila para sila ay kumita. Pero minsan kasi tamad yung mga taong ganon, hindi tinatrabaho. Kaya yun po yung nangyayari. Bakit hindi ako kumita? Eh, tanungin mo sila, may ginawa ka ba? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Wala. Wala naman, nakatuwa ka lang dyan, di ba? Paano ka kikita kung nakatuwa ka lang? Pero bang ganon? Hindi, ano lang yan ha. Wala pong negative effect yan, no? Ang sinasabi lang natin, ito ngayon sa tag market, yan, wala kang gagawin. Okay? Yan, kikita ka. O yan. Pwede na po yan. Ito na nga yun eh. Ito na nga yun ang kagandahan dito. Ito na, Sa tag sabihin ko market. sa kanila, meron ako ditong ganito. Ngayon, kung ayaw nilang pumasok sa iyo, wag niyo po silang habulin. Kung ayaw, wag niyo pong ayaw, diwag. Tapos. It's not the end of the world. No? Hindi, wag tayong balat sibuyas. Ayan. Pag ayaw, wag mo. Pero para sa akin, sir, kung meron kang gift sa pag-i-invite, kaya ni Coach Loreto, kita ko kay si Coach Loreto, yung kanyang, mas marami yung kanyang direct kaysa din sa kanyang indirect eh. grabe yan. kung lahat yan ay magpasukan sa tag market, ikaw na, level 1, napakarami. Ang strategy ko kasi dito, Coach Eddie, hindi ko talaga hina-hype sila, hindi ko sila talagang pinipilit. Ang in-explain ko lang sa kanila, hindi ko kayo pinipilit, sumali man kayo o hindi, kikita pa rin po ako kasi nga passive income po ito. Wala ka nang gagawin eh. Wala ka nang gagawin kahit matutulog ka na, kahit namamasyal ka, kahit nasa bakasyon ka pa, kumikita ka, wala kang ginagawa. So saan ka pa? Diba? Ang mga ganong style ay talagang mapag-isip sila eh. Nag-iisip sila. Diba? Nag-iisip sila. Kagaya na nung pinusto ka nung kailan ba yung araw na yon. Sabi ni Bunso, wala akong dalang cash, Sabi ni Bunso, Daddy, kain naman tayo sa Papay kasi gustong-gusto niya tong manok dito sa Papay sa nag-withdraw ako dun sa aking income dun sa tag market. So, dumating yun, in just an hour dumating na. Nakakain yung anak ko ng gusto niyang pagkain, di ba? Ganun yun eh. So dito, ang maganda dito sa tag market, kung ano yung sipag natin nung mag-invite nung tayo na sa C1, gamitin nyo dito at sigurado ako yan, in 1 year time, magiging milyonaryo kayo dito. Totoo ba yung Santon? Siguro ito. Papakita ko sa kanila yung yung commission ko ngayon. Sige. Ayan. Saan daw makikita yung invitation? Okay, mamaya papakita ni Sir Anton. Magkano commission ko, sir? Maliit wow, sana all. Ayan, January. 915. January. Grabe yun. Grabe yun. Grabe yun, sana all. Kasi ito nyo. Sinabi ni Sir Eddie yung $3,000. Mapapasana all ka na lang. $3,000. Kinita ko po yun nung nagpasukan yung India ko. Sila ho nagturo sa akin eh. Kaya nung sinabi ko nga dito sa Filipino community, syempre hindi ko ipagkakait na kumita rin yung mga Pilipino katulad natin. Di ba? So, kailangan malaman natin lahat yan. So, yun po. Maganda-ganda yung kita. Siguro naman sir, napakaliwanag yung pinakita mo. Yung pinakita ni Sir Antonio, yung tinita niya ng December. Yun ay barya lang po yun. Barya lang po yun ha. Kasi unang-una ka-count ang trading natin ng December. Tapos sa karamihan po nagko-compound din. Diba? Kaya, ito, back to normal na yung trading natin ngayong January. Wala nang holiday. Obserbahan nyo yan. In 3 to 6 months time, tignan nyo po yung magiging income ninyo.
Lalo pag masipag kayo mag-invite dito, ano ho. Pero dapat yung account nyo 250 na. Kasi yun po yung requirement para makuha natin yung profit sharing at lot commission. Obserbahan nyo po yan. 3 to 6 months from now at maraming pumapasok sa downline ninyo. Yan, mararamdaman nyo yung ganda ng income, yung makokontento kayo, magpapasalamat kayo kay Lord, magpapasalamat kayo sa C1, sa Tag Market at dumating yung ganitong opportunity sa atin. Dahil ako ngayon, talaga ako nagpapasalamat ako ngayon dahil nga pag wala akong, di ba, lagi kong pinupost, wala akong pamalengke, wala akong pang grocery, di ba, ganon. O, nakurot lang ako. Mamaya meron na. O, naibibili ko na, di ba? Kaya ako nagtataka ng Marquez, bakit hindi siya naka-withdraw? Samantalang ang bilis naman ng withdrawal dito sa ating Tag Market. Di ba? Tama. Sir, Nalilitan pakita mo nga kay, sandali sir, kay Ma'am Marilyn kung saan daw kukunin para alam din ng iba. Kung saan daw makukuha yung invite link sa Tag Market. Ito po, no, sa invite link ng Tag Market, mag-share po tayo. No? Share. Dito lang po kayo pupunta sa partners. Recording in progress. No? Pag makikita nyo po yung partners area, no? Ayan, partners area po. Pag kinlik po natin yan, makikita nyo po yung my referral link. Okay? Partners area, no? Kung sa cellphone po, merong 3 guhit yata o 4 na guhit doon sa kanan, doon sa taas. Kapag kinlik nyo po yun, bumaba kayo, makikita nyo yung partners area. Hanapin nyo po yung my referral link. No? I-click nyo po yung my referral link. Pag meron na po kayo, ang kukunin nyo po, itong partners. Ha? Hindi po yung client, ha? Ito po, partners. So, ito po yung link nyo. Yan. Yan po. So, i-click nyo lang po yung 3 guhit na yan, na copy. Pag kinlik nyo po yon, no? Makakopy na. Ang gagawin nyo po, i-copy nyo yan, ilagay ninyo sa sarili nyong messenger. Di ba? May sarili kayong, para po kada may i-invite kayo, yun na lang po yung ipo-forward ninyo. Hindi na kayo babalik-balik sa Tag Market. No? Yun lang po yung gagawin ninyo. No? Yung kinita ko po, maliit pa po yun. No? Sabi ko nga kay Sir Eddie, mahina ngayon. Dry, no? Dry ngayon. Pero, kasi nasanay ako nung malaki. Sir Eddie. Sir, dito sir. Dito ako. Kaya kasabi ko, barya lang yun, sir eh. Yung $900. Sanay kasi ako nung barya malaki. lang yun, ha? Ako yun eh. Kinita ko na yun. Oo lang. 915, barya lang. Barya lang yun, sir Anton. Grabe naman yun. Di ba? Sir, meron naman iba is gusto, invite muna bago sila para yung referral reward daw. Hindi, pwede rin nilang gawin yon. Pero paano mo mapapapasok yung mga tao mo kung halimbawa, depende sa diskarte. Kung ikaw mismo wala kang ipinasok. Di ba? So, depende po. Kailangan syempre mag-sample ka muna na magpasok ka kahit man lang $10. Di ba? Oo nga eh. Oo, dapat ganun. Pasok muna, paano ka mag-invite kung ikaw mismo hindi, paano kita halimbawa Ma'am Ruby mapasama kung tinanong mo ko, naglagay ka ba ng pera? Ang sasabihin ko sa'yo, hindi pa. Ba't ka maglalagay? Tama po. Di ba? Kasi may mga tao talaga na masyadong gusto nila, hindi na sila maglalabas mismo. Gusto nilang, di ba, paano ka nga papasok ka sa isang negosyo tapos wala ka namang ilalabas sa kapital. Paano ka kikita? Makikita? May mga tao talagang gusto i-save muna nila yung nila, pagkikita sa referral nila. Saka na sila Hindi, yun yung mga hindi masyadong nagiging successful. Yung iba nagiging successful sa panggugulang. Di ba? Yung mga ganon. Pero may mga taong hindi nagiging successful pagdating sa ganon. So, ang tawag doon ay nagpro-procrastinate lang po sila. Kailangan Skeptical. Takot sila na parang ang iniisip kasi nila ay yung mai-scam sila.
Para bang yung nasa isip kasi nila ay nandyan yung scam, hindi nila mawawala yung sa isipan nila yung scam kaya sila hindi nakaka-move on. Kapag kasi nandyan yung isip natin yung scam, kahit na napakaganda yung yung opportunity na dumaan sa iyo sa Facebook mo, ang tingin mo diyan scam pa rin, 'di ba? Ganon ang Tama. nangyayari. Meron nga nag-ano sa akin eh, paano ba ang ano dyan, yung profit dyan? Sabi ko, hindi depende nga yan, depende sa pinasok mo, depende rin sa trading ng ano, ganyan. Tapos sabi niya, ay, hindi pala fix. Sabi ko, kung fix yan, hindi yan real trading. Hindi yung real trading. Pero binigyan ka ng Oo. fix. Tama. Mm. Oo. Oo. Tama. Tama. So, yun yun. Yun yung ano. Sige, Sir Eddie, ipakita mo lang sa kanila para Alin, sir? yung sinasabi mo Na, na income mo rin. Tapos, di ba, may profit sharing, may lot sharing. Tapos Mm. ganyan. So kailangan para mag-invite, ang hirap naman. Tapos ang liit pala ng ano dyan, ng kunyari. Kasi gusto nila, nasanay kasi sa high yield, di ba? Pero yun nga, mabilis ang ano. Sabi ko, nahihirapan ka, parang, bakit ba big deal yung pag-invite sa'yo? Sabi ko, pag high risk nga, ang bilis mong maka-invite. O, di ba? oh. Kasi yun nga yung hinahanap nila, Ma'am Ruby, yung malalaking kitaan kaagad. Ayun, hindi, parang pag mga ganun na mga 1%, 3%, 5%, nalilitan sila. Nasanay nga sila dun sa mga minimum 50%, mga ganon. Hindi nila na-realize na hindi nagtatagal yung mga yon. Yun yung mga scam company talaga dahil yung nga, nabanggit ko na nga, di ba, halos lahat ng mga lumabas nitong 2025, sinalihan talaga namin. Pero at the end of the day, ano nangyari? Iyak lang kami. Iyak. Dahil hindi kami nanalo. Laging nananalo yung company, laging nakukuha yung mga pera natin. Alam Diba? mo, Ma'am Ruby, kung isa-isahin ko sa'yo kung gaano kalaki yung natalo sa akin, magugulat ka. Magugulat kayo kay Sir Anton. Dalawa kasi yung pinaglagyan niya ng malaki, yung doon sa next Sana gen, all din ba? naalala ko na. Sana Oo. all din tayo. Next gen, yung unang pinaglagyan ni Sir Anton ng malaki, next gen, alam ko, million ang linagay niya doon, at dito sa Agion. Yan. Kasi si Sir Anton, Ma'am Ruby, hindi yan networker. Kumbaga ay natuto na lang sa amin, nila Coach Danny, na sumali ng mga pero siya hindi siya talaga networker na kagaya namin. Kumbaga dahil nga sa pakikisama, siyempre naging kaibigan na rin namin. Kung ano yung sinalihan namin, sumasali na rin siya, ganoon. Pero yun nga, pag nagustuhan niya yung company, talagang nagbubuhos talaga siya. Talagang binabagsakan niya ng malaki talaga. Pero yun nga, yun nga, nag-sorry naman si Sir Danny, kasi si Sir Danny ang pareho naka-invite doon sa malaking inindig. Sir Anton Lagi akong pinipilit ni Sir Danny noon, send sa akin. Hindi ako nag-join. Kaya hindi naman namin nakita si Coach Anton na nagtampo o yung ayaw na makipag-usap sa amin, actually hindi naman ako masalarin. Makikipag-usap pa rin Sir Anton sa akin kasi hindi naman ako masalarin si Coach Dan. Pero hindi namin nakitaan ng ganon. At yun nga, sabi nga, binibless yung mga hindi sumusuko, yung mga hindi natitinag, yung nagpapatuloy. At ito na nga, dumating na nga si Tag Market at naniniwala kami kung ano man yung nawala sa kanya doon sa next gen tsaka dito sa Aegean, mababawi niya dito at nakikita na namin yun. Sigurado yun. Biglig at umaapaw na blessing ang darating sa kanya dito sa laki ng kanyang grupo sa India na yan. Ako po, grabe po yan. Kaya, ayun. Ibibless talaga tayo ni Lord. Pag tayo ay hindi sumuko. Ikaw unang-una, sir. Ang tanong ko kasi, bakit ka susuko? Hindi pa naman nawawala ang crowd one. Di ba? Samantalang ang dami ng company tumabay kay crowd one, lahat yun wala na. Wala kahit isang natira. Alam mo yon? Alam niyo yon? Wala kahit isang natira na sumabay kay crowd one.
Si Crowdo na lang nag-iisang natira. Di ba? Hindi nyo ba nare-realize yun? Ang dami nang sumabay ng mga company. Ano ho? Pero, asan sila? Asan na? Di ba? Wala na. Yung mga ibang leaders natin ng Crowdon, sumali doon sa mga company na iyon. Hanggang sa na-block na yung mga account nila. O, tayo, kahit na hindi natin nakikita pa yung magandang income doon sa mga nagdaang taon, nanatili tayo nandito. At ngayon, dumating na yung opportunity para sa atin na kumita na. Di ba? O, ang problema, yung mga na-block account, hindi na sila makabalik kasi nga, na-block na yung account nila. Sayang yung mga assets nila doon. Kaya ngayon, yung mga na-block account, pwede nyo lang invite sa tag market. Di ba? Pwede nyo i-invite at sila naman yung mga magiging downline nyo kasi mga ano po yun. Yung mga na-block account na sinasabi ko, mga president rank po yun. Mga pioneer po yun ng Crowdon sa Pilipinas. President, mga directors, mga managers po yan. Ang dami po niyan. Kilala po namin yung mga yon. Ano, hindi na lang namin babagitin yung mga pangalan. So, yan, kung kilala nyo sila at malapit kayo sa kanila, pwede nyo sila ngayong invite dito sa tag market at sila na yung magiging downline nyo naman. Hindi na sila yung upline. Di ba, sir? Oo. Pero in-down din yung mga pride yan eh. May mga pride yan. Oo. Pero okay lang. Recording stopped. May, Yun. So, yun, nakakatawa. Ano ba yung papakita natin? Sige. Yung sa akin kasi, ay yung papakita ko, hindi ako kagaya pa ni Sir Anton. Pero sabi nga ni Sir Danny, lagi naman namin sinasabi, hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Diba? Hindi pa lang tayo. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. No? pag pinagsama-sama yan, marami yan. Parang sa marathon kasi yan eh. Sa marathon, di ba? Ang haba ng marathon, minsan may nauuna na. Pero minsan yung mga nasa uli, o biglang ano yun, dahil mabagal lang ang takbo nila. Siyempre, sa marathon kasi hindi mo kailangang bilisan kaagad. Pero depende rin kasi depende sa sitwasyon. Hindi mo kailangang bilisan agad kasi minsan yung binibilisan kaagad, pagdating dun sa malapit na sa finish line, pagod na yon. Pagod na, hindi na makatakbo. Samantalang yung, napapansin ko rin sir, yun sa mga napapanood ko, samantalang yung iba na mabagal lang ang takbo, kumbaga, mabagal lang sa simula, pero pag sa bandang huli, doon na nila ibubuhos ang lakas nila. Parang doon na nila talaga bibilisan, lalo makikita nila, malapit na sa finish line, ganon. So parang ganon lang din ang karera natin dito sa tag market. Tsaka kagandahan, wala po, lahat ng mga nagpasok dito, lahat po dito kumita. Wala po magsasabi sa atin na hindi ako kumita, sir. Maliit man yan, malaki yan. Depende kasi yan sa investment nyo. Di ba, pinakita ko nga kanina. Depende yan sa investment niyo. Kung ano yung ininvest nyo. Doon yun mag-ano sa inyo. Okay, dito muna tayo. Kita nyo na yung share screen ko, sir? Oo. Okay. So ito yung sinasabi ko sa inyo na dito, ito yung pagtuunan nyo ng pansin. Kasi si Coach Anton, yung daily profit na dumating sa atin, actually hindi na namin yung masyadong pinapansin. Hindi na namin pinapansin masyado yon. Ang pinapansin namin ay itong meron kagad luck commission, pero Oo, meron Ayan. na. Ayan, so nakikita nyo yan. Yung pinakita ni Sir Anton kanina, 900 last. 900, kulang-kulang 1,000. Barya lang yon. Sa akin naman, 226. Barya lang din ito para sa akin. Barya lang din. Bakit ko nasabi? Walang mga barya sa inyo Bakit ko nasabi? sa akin, sintimo. Bakit ko nasabi na barya? Tingnan nyo bakit ko nasabi na barya? Nakikita nyo yan? Total network ko? Nakikita nyo ba yung total network? Sa 231 na yan, na members ko ngayon sa tag market, 10% pa lang dyan ang naglalagay ng kapital. Imagine nyo na lang yan. Paano kung lahat yan, yung 231 na yan, at maglagay na dito sa tag market?
kahit na minimum 10 lang yan ang ilagay nila. Ano sa palagay nyo ang mangyayari dito? Tanungin ko siya. Hindi ako na-click. Parang hindi ba nila sira yung ano natin? Oo, naiba na. Nakikita niyo po yan? Nakikita niyo ba ito? Pinapakita ko sa inyo. Hindi ba nakikita niyo dyan? Puro withdrawal po yan. Nakikita niyo. Umpisa natin sa umpisa. Ang lalim na yan. Dito tayo magsimula sa anong buwan ba ito? October. Okay. Ayan, sabi na natin dito sa October 30. Yan pa lang nagsimula yung ano yun. Ayan, so ang na-withdraw ko lang na October 30, weekly po ito, weekly. 76 cents. Ayan, 76 cents pa lang kasi nagsisimula pa nga lang eh. Kumbaga sa marathon ay starting point pa lang. Starting point. Ngayon, pupunta tayo dito sa Ayan, may date po yan na nakikita niya. 11-17, 2 weeks na nakalipas. Ayan, lumalaki na. Meron na tayong na-withdraw 2.78 sa lot commission. Meron na rin 15.67 sa profit sharing. Dalawa kasi yan, mag-asawa yan. Sabay po yan na binibigay yung Lunes. Tapos, after 1 week, ayan, 24. 3.82 na yung lot commission, 23.58 na yung profit sharing. Okay. Punta ulit tayo dito sa yung kanina, 23. Kasi hindi pa rin parehas nga yan, depende po sa mga nagwi-withdraw. O yan, 112. Parang wala dito yung iba, sir. Weekly yan, sir, weekly. Basta 11.20. Oo nga, pero nasa 12, ito pala, 12. 12 pa lang pala ito, no? Oo nga, nauna kasi yung month, kasi dito sa Italy, nauna dito yung day. Yung day. O yan, so after 1 week, ayan, meron na naman tayo, 3.62 plus 21. Lagi niyong i-add yung dalawang yan, kasi sabay po yan na pinipay out. Pagdating po ng December 8, o yan, lumaki na. 5.89 plus 55.89. So, magkano yan? 60 plus na yan. Tapos, December 15, 57. Ayan, lumaki na naman. Lumaki na naman. Nakita nyo? Pero pagdating po sa end of this month na, lumiit na. Bakit kanyo? Kasi nga marami tayong holiday. Ito po yung ngayong araw. Yan, ngayong araw yan lang po. 21.92 plus 3.44 nung last week na kinita. Maliit po ito kung tutusin. Kasi nga, ang dami nating holiday at maraming day na hindi siya nag-trade last week. Diba? Dumaan yung bagong taon. Tapos ay wala tayong trading ng 31 tsaka 31.1, wala tayong trading. Tapos nag-trade lang siya ng 2. Tapos 3-4, ulit. Sabado-linggo, wala na namang trade. So, maliit talaga. Pero meron pa rin, nakita nyo. Pero baryang-barya na ito para sa amin. Kasi nga, marami ng member na napag-invest di ba? Kita nyo, yan. Ngayon, winidraw ko na yan. Winidraw ko na naman ngayon yan kasi nga, pinapakita kasi natin na nawi-withdraw. Mabilis lang ma-withdraw. Yung income dito. Kaya nagtataka ako kay Ma'am Chichi, siguro pwede siya mag-share screen kung gising pa para makita natin yung account niya. So yan, kung makikita niyo yan, yung kanina pinakita ko, kung magkakaroon kayo ng extra income na ganito, wala naman tayong ginagawa. Actually, hindi na ako masyadong nag-invite. Nagpo-post lang ako sa Facebook. Tapos may mga magtatanong sa akin. Kaya lumalaki po yung ko ngayon, lumalaki po yung member base ko ngayon. Kasi yung mga member, sila na po yung nag-i-invite. Sila na rin po yung nag-i-invite. Sila na rin yung
nagpapasok ng mga bagong member. Oh. Ako din, hindi ako Kaya yan, nag-invite po. No? Oh. Kaya nakita niyo po yan, no? Nung kinita ko ng December po yan, 12, 2025, wala pa pong January. Makikita po natin yung total ng January by the end of January na. Di ba? Magkaroon ka ng extra income na ganyan. Magkano na ito sa Philippine money, sir? Sa Philippine money, complete mo sa 59 pesos. Malaki na Di ba yan. malaking pera na yan? Malaking bagay na yan sa Pilipinas, kung tutusin. Mm. Di ba? Tama po. Wala po akong ginawa dyan. Wala kaming ginawa dyan. Kumbaga, nagtuturo lang kami. Tinuturo lang namin. Kasi di ba, sinasabi namin minsan, na siyempre, pag lumaki-laki na yung mga income namin, hindi nyo na kami masyadong makikitang nagtututorial, nag-zoom. Kasi siyempre, i-enjoy na rin namin yung pinaghirapan namin. Kaya sinasabi namin, habang nandito pa kami, na matyagang nagtuturo sa inyo, samantalahin niyo yung opportunity na matuto kayo. Kasi later po niyan, yung sinasabi namin, tatandaan niyo meron tayong C1 trouble. Siyempre, pag nagkapera ka na sa tag market, nagkapera ka na sa Planet IX, nagkapera ka na sa Metaverse, nagkapera ka na sa Escape, puro mga pag-iinkaman po yan, anong gagawin mo? E di, enjoyin mo na rin yung buhay mo, di ba? Mag-travel ka. Tama? Oh. Siyempre, pag nasa trouble na kami, alam mo, magsusumpa naman kami sa... Siguro, atin lang kami. Meron na magsusum na, baka si Rubina magsusum doon, no? Siya na siguro. Si Ma'am Ruby naman na. Si Ma'am Ruby, si Ma'am Marisa, si Ma'am Marlene. Kung sino yung mga nandito na natuto na, kayo naman yung magtuturo. Kayo naman yung susunod. Kaya nga. Kaya kailangan mahalaga, matuto na kayo dito. Habang nandito pa kami nagtuturo. Total, naka-record naman ito. Nasa ating, naman ito, nasa YouTube channel. I-share nyo lang po yung nasa YouTube channel. Kompleto po yan. Wala po kaming pinalampas dyan sa Team Spartans International. Dito, ako yung i-share ninyo. Papuntahin niyo po sila dito kung gusto nilang matuto. Kasi yung iba kasi tamad. Tamad kasi yung iba na manood. Hindi nila alam na ang kayamanan nandyan sa loob ng ating ng ating dito. Ayan, naka-live na tayo Tama? Ang kayamanan dito, kung ikaw ay marunong talaga na humanap ng magandang opportunity, nandito po yan sa Team Spartans International. Dito po, wala kaming pinalipas dito na kumbaga lahat ng products and services, ginawan namin lahat yan ng tutorial. At makikita niyo po yan dito sa Ayan, sa C1 Team Spartans International. Meron din yung kay Coach Loreto. Dalawa kami na nagpapalitan dyan, na nagpo-post dyan sa mga GC. Ayan, nandyan lahat, kita nyo? Nandyan lahat po na mga gusto nyong malaman. Yung iba kasi nga, gusto kasi ng instant, sir, Yun ang problema, yung gusto ng instant, Sinasanay nga tayo sa instant noodles. Kaya gusto instant money rin na ayaw mag-effort, di ba? Samantalang lang dito, ayan, profit sharing and lot commission, the best, nakitaan, nandyan po yung mga tutorial yan. Tag-market forex trading, very important update. How to withdraw, ayan, matututo kayo dito. Paano kayo mag-withdraw ng kita sa tag-market, papunta ng GCash ninyo, di ba? Ayan, nandyan na, nakagawa na ako. Dahil karamihan ng mga Pilipino may mga GCash, yung wallet ang kung saan mag-withdraw, GCash, G-Crypto, ayan na. Share nyo yan para matuto sila paano mag-withdraw sa GCash. Di ba? Nandyan na po lahat ng gusto ninyong malaman sa YouTube na ito, kay Coach Loreto. Kaya nasa kanila na yun, sir. Kung gusto nilang umasenso, mag-effort din naman sila, kagaya natin, di ba? Yun po yun. Yun po yung Tapos ganito nga po yung sinasabi namin sa inyo. Okay? Puta na natin ito ulit. Kasi hindi kami nagsasawang magturo, hindi kami nagsasawang mag-share. Para ang gusto namin, lahat tayo kumita, pantay-pantay tayong kikita lahat. Yung walang may iwan na dito. Hindi kagaya kasi dati doon sa T1, na pag wala kang invite doon, wala kang binary, wala kang massive bonus, hindi ka talaga kikita doon. Dito, kahit na wala kang invite dito, sarili mo lang iisipin mo, sarili mong investment,
kikita ka pa rin dito. Ito lang invite. Pero kung gusto mong madagdagan yung kita mo, ay doon sa tinatawag namin profit sharing at saka lot commission. So ganito pong ginagawa namin para magkaroon tayo ng profit sharing at saka lot commission. Yung diskarte na ginagawa ko, ginagawa ni Sir Eddie, ginagawa rin ng karamihan ng mga leaders. Ganyan po ang style. Tingnan niyo po. Ayan. So ito yung aking account. Ayan, ito yung sarili kong account. Nag-withdraw na naman ako sir ngayon kasi meron akong bibilin na naman. Withdraw ko na naman yung kita ko. Kaya yung kita nyo wala na. Inaantay ko na lang pumasok sa Wirex. Habang nag-uusap tayo, ay withdraw ko yung kita ko sa profit sharing tsaka yung trading ngayon. Dito po, ang ginagawa po namin, kasi nung una, hindi pa namin alam yung strategy talaga. Siyempre, lahat naman pagbaguhan tayo, pinag-aaralan muna natin yung system, tama. Pero ngayon, nung nakita namin na, malaki pala ang kikitain sa profit sharing kasi level 10 po yan. Imagine mo, level 10, gaano kalalim po yung level 10 na yun, magkakaroon ka ng 2.5%. Diba? So sa akin po, ito po yung investment ko. Yan. Una lang po ako nag-invest ng 261. Tapos, siyempre, sabi ko, pinag-aaralan yung system. So, sinubukan natin mag-reinvest doon sa kinikita. Hanggang sa nagdagdag ako ng 79. Tapos nagdagdag ulit ako ng 160 doon sa kinita na. So, makikita niyo dyan, ang capital ko 500. At hindi ko na po yan dinadagdagan. Bakit? Kasi nga, di ba, gusto natin lahat ay magkaroon ng profit sharing sa lot commission. Actually, 250 po dito, okay na sa inyo. Tapos, sa baba ninyo, doon na kayo magpasok ng malaki sa member ninyo. Kagaya nito, pasok tayo sa asawa ko. Doon na po ako nagpasok doon sa asawa ko. Nagpapasok sa asawa ko ng mga kinikita. Tapos, pag may available ay dinadagdagan. Yan, dito kay Marisa. Yan, dito po ako nag-withdraw kahapon nung pinambili namin ng papay. Pinangkain namin ng papay, kaya makita niya 01. Pero meron na uli yan. Ayan, meron na uli tayo makukulik ngayon. Yung trading ngayon, hindi ko pa nakulik dito sa asawa ko. Ayan, kolektahin muna natin. Ayan. So, mapapansin nyo dito, itong asawa ko ay 250 lang din ito nagsimula. 250. Ngayon ay 1,250 na. Kasi gaya ng sabi ko nga yung kinikita ko at kinikita niya, dinadagdag namin ang dinadagdag dito. Tapos pag may extra, ay linalagay ko rin po dito. Kaya umabot na ng 1,250. Bakit ako din naglalagay ng mas malaki sa akin? Kasi nga, yung mag-withdraw po ito, gaya nito, mag-withdraw po siya ng income ngayon. Ayan, merong 2.5 dun sa 500. 2.5. Yan. Okay. Itong winidraw ni Marisa na ito na 2.5. At lahat yan, withdrawin muna natin. Withdrawin natin lahat ng kita niya ngayon. 1.25. Sa 250 po ito. Yan. Sa 250 po yan, 1.25. Okay, meron pang dalawa. Okay, meron pang isa. 1.26 yung huli. Yan, okay. Alam nyo ba, nasa 5 winidraw ko na iyon, na sabi natin 1.25 yung bawat isa na iyon, kasi 5,250 po yan, meron na kaagad sa akin na aakyat na lot commission. Lot commission. At once na winidraw ko po itong in-income niya dito, ayan, yung 0.6.27, once na yan ay nag-minimum 10 na, at winidraw ko po yan, doon na po aakit ang tinatawag na profit sharing. Pero doon sa everyday profit, pag wini-withdraw po natin yun, nakakaroon po ng lot commission na kayo. Kaya nakita niyo sa akin yung pinakita ko kanina,
may lot commission na. Tignan natin sa asawa ko pala, sir. Meron na rin yung asawa ko kahit pa paano kasi may downline na rin yung sa babae. Tignan natin kung magkano nakuha niya. Pag out. May 96 lang kasi nga ay kakaunti nga ang nag-withdraw. Ayan, meron na rin siya kahit pa paano. Pero nung mga nakaraan, medyo malaki-laki ang nakuha niya dito, mga less than 10. Ano? Yan, hindi na muna natin i-withdraw next week na lang. So nakita nyo na tuwing may mag-withdraw po ng daily profit, balik tayo dun sa aking account. Ayan. Yung may nag-withdraw po doon sa daily profit, dito po yung naakyat, yan sa lot commission. So yung withdraw ko sa asawa ko ngayon, hindi pa siya umakyat dito kasi ito pa lang yung kanina. Yan po yung naakyat. Yan po siya aakyat. Yung nag-withdraw. Tapos, pag mag-withdraw na palabas ng wallet nila, palabas ng tag wallet nila papunta sa crypto wallet, doon na po magkakaroon ng tinatawag na profit sharing. Kagaya nito, pakita ulit natin dito. Balik ulit tayo sa profit sharing. Ayan. So, meron pong, ito po yung 12/29 to January 4 kasi weekly po ang computation yan. Kaya mapapansin niyo ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, na once na masipag kayo mag-invite, at napuno na po yung level 1 to level 10 ninyo, lahat po yan ay magkakaroon po kayo ng 2.5%. Imagine nyo po yan, 2.5%. Kahit na isang line po yan, isang line. Di ba sa ating crowd 1 account ay left and right, di ba? Kung hindi magbabanggaan yon, walang binary, wala kang income. Samantalang dito kahit na isang side lang yan na gumagalaw, ay meron ka pa rin po nito, kahit hanggang level 10. Kung kaya, yan, makikita niyo po, yan po yung mga bawat level. Yung pinakamalaki pa rin sa ang Team Canada, no? Yan, sa level 9 na. Kasi nausog na eh. Nausog na. Lumito sa Canada. 2,441. Hindi, sir. Ito yung Canada. Itong nausog na ito, sir. Sa level 9 na sila kasi nga pumasok na si... nagpasok pa na sila lahat. Pumasok na yung mother ni Ma'am Rhea. Downline niya rin sila. Tsaka yung kapatid niya, downline niya rin sila. Kaya from level 7, kasi si Ma'am Dors yan eh. Kay Ma'am Dors natin ito, 6.89 na yan. Kay Ma'am Dors yan. Ngayon, level 9 ko na siya. Pero alam ko, hindi na siya malalaglag kasi yun na yung fix na structure sa C1. Hanggang level 9 na talaga siya. So dito po, yan dahil si Ma'am Dors po, Magallanes ng Team Hong Kong, nakapag-invest na po yun ng 6,130. Una niya in-invest 5,000, tapos yung kinita niya, kinumpon niya, rini-invest ulit. Kaya dito po, ito yung palaging malaki, itong kay Ma'am Dors na ito. Yung nag-withdraw yan. Nung mga nakaraan, di ba, meron tayong nakita dyan na mga more than 20, more than $20, di ba? Ganon palagi weekly. Pero dahil nakakaunti nga yung trading natin last week, kaya kaunti lang siya. Pero imagine nyo po yan, meron kayong level 1 to level 10 na magkakaroon kayo ng 2.5%. At pag yan po ay nag-withdrawhan, nag-withdrawhan po ng kanilang income at mag-withdraw po naman talaga kahit nagpo-compound sila ngayon, mag-withdraw yan papunta ng wallet nila para pirahin din, para matikman din yung income, di ba? So, hindi na po yan mawawala, hindi na po yan mauubos, palaki po yan ng palaki. Palaki ng palaki. Kaya nga sabi ko, itong 18.47 na profit sharing this week, barya po ito kumpara dun sa mga nakaraan na mga more than 50, may more than 60.
Pero by today hanggang sa Lunes, mapapansin niyo po yan, madodoble po yan, o matitriple pa. Kasi nga normal na yung trading natin. Depende sa trading pa rin natin profit. Nung kasi nakabase yan. So, ganun po yun. Tapos doon naman sa lot commission, yung sinasabi ko sa inyo, hindi man siya kalakihan, yung lot commission, level 10 din po ito. Ayan, kita niyo po, puno na rin po yung level 10, maliit lang din po ito. Ayan, maliit lang din po ito. Kasi kakaunti nga po yung profit natin last week, dalawang araw lang. Diba? Yun lang. Lunes at saka yung Biyernes lang. Tapos maliit pa. Maliit pa yung kinita doon kasi mahirap talaga mag-trade down ng December. Pero pag nag-back to normal na po yan, ay lalaki din po yan. Yung nakita nyo kanina. So ganun po kaganda, yung ating tag market. Bukod dun sa daily income na kinikita natin, dito po talaga ang malaki dito. Lalo pag masipag kayong mag-invite. Kasi dito, hindi naman natin sila ini-invite para pagkaperahan. Ang goal natin dito, ini-invite natin sila para magkapera din sila. Matulungan sila na magkaroon sila ng extra income. At yun naman po yung hinahanap ng karamihan talaga, especially OFW, di ba? Ito na po yung chance na makatulong tayo ng maraming mga kababayan natin na kumita rin sila. At habang marami kang tinutulungan dito na kumita, hindi mo po mabibilang ang blessing na aakyat sa iyo through this profit sharing sa lot commission. Di ba, Coach Anton? So yun lang po yung nakakaganda. Pero dapat po, para makaposisyon kayo dito sa profit sharing sa lot commission, minimum $250 ang kapital niya dapat. Yun lang po yung requirement, yun lang po. Then, magsisipon na po kayo magkaroon ng profit sharing sa lot commission. Ay, nakikita ko dito kay Ma'am Ruby, Sir, Ma'am Ruby, na-invite niyo sa Loreto. Magiging agila ito Nakikita ko na Kaya nga diba? sinasabi ko nga sa kanya, pag hindi na tayo nagpe-present, baka ito na mag-present sa susunod. May potential daw siya kasi talagang may experience din may din siya meron siyang leadership power leadership Ang kagandahan pa, sir, hanggat lahat ng mga downlines mo ay kumikita at hindi wini-withdraw ang pera nila, ibig sabihin yung wini-withdraw, yung kapital nila umayaw na, meron kayong linggo-linggo na lot commission. Linggo-linggo. Pati profit sharing, linggo-linggo po yun. Tandaan nyo po yun. Hanggat nandiyan ang kapital nila ng mga downlines mo. Kunyari, ako halimbawa, yung isa sa pinakamalaki ko, yung 68,000, Sir Eddie. Winidraw niya yung 68,000 niya. Example, napawasan ako ngayon ng profit sharing at saka lot commission. Kasi kukunin niya na Diba? Tama. Doon sa loob, linggo-linggo meron kayo. Walang patid po yun. Walang patid. Hindi ka masisiro. Hindi ka masisiro talaga. Talagang masisiro. So, yun po yung lagi nyo iisipin. Kaya kailangan, alagaan nyo rin yung tao ninyo. Unang-una, lalo na kapag kumikita yan, alam namang tatanggalin nila yung pera nila, kumikita sila. Minimum withdrawal ng tao ko na yon, Sir Eddie, $500. Minimum withdrawal niya. Grabe, Isipin niyo po yung minimum withdrawal na gano'n. Kaya minsan pag nagtataka ako, sabi ko, anong thinking meron ito? Anong isip ang meron ito, mga ito? Na hindi natin pwedeng gawin. Diba? Ala ka naman mas magaling sila sa atin. Hindi tayo papayag mga Pilipino, Diba, Kung Shedi? Oo naman. Ibahin mo ang Pilipino pagdating sa networking. Hindi talaga yan. Hindi papayag na hindi makarami yan. Oo. Kasi advantage natin mga Pilipino, sir, bakit? Halat kasi ang OFW sa buong mundo. Yun yung napakaganda sa mga Pilipino, mga networker talaga. Pag nakita na maganda ang kitaan dito, hindi papayag dyan na hindi makapag-invite ng marami. Hintayin ko lang, sir, si Sunil, kasi manggagaling sa kanya yung go signal pag alis namin. Para naka-ready na lahat, so pine-prepare niya lang.
pag nakaalis ako sa papuntang India, kahit 1 linggo lang ako doon, sigurado ako makakapag-produce ako ng mas marami pa. Sigurado. Kasi Oo, ando doon sigurado ako yan. yung leader nila eh. So, Sigurado yan. makakapag-produce ako ng dami. Kaya nga, in preparation din kasi uuwi ako by March sa Pilipinas. So, nagpe-prepare din ako in preparation para, sabi ko nga, para tamang-tama pag uwi ko ng Pilipinas, bubuhayin ko yung team ni Connie. Yung team ni Connie, napakalakas. Oo, napakalaki niya. Manager 3-star na rin siya, di ba? Oo. Sama ako, Coach Anton. Ah, Sasama ako. Meron din akong kaibigan na India, kaso lang nawala na eh. Nawala na yung contact namin. Hindi ko i-contact mo para kasi sayang, no? Sayang yung market natin. Unang-una, Marunong marunong magtagalog yung kaibigan ko na yun, Ninja. Sayang yun. Nawala yung contact namin eh. kaya nga isipin mo, Coach Loreto, yung nga pinag-uusapan namin nila Coach Eddie, nila Coach Danny. Napasali ko yung mga yun doon sa mga scam company, yung mga leaders ko na yun, Coach, no? Pero hindi sila nag-give up. Hindi sila nag-give up. Hindi naman nila rin ako sinisi. Hindi, men. Ay, ganun talaga siguro sa inisip nila. Blessing in disguise, sila rin na nagturo sa atin pagdating sa tag market, di ba, Coach Eddie? Tama, Sila, tama. Sila ang nag-open ito sa atin. Syempre, ako, alam nga namang, kung tutuusin, Sir Eddie, pwede ko suluhin yun. Huwag ko na lang ituro. Tama, di ba? Pwede ko gawin yun Tama. pero hindi. Hindi ako papayag. Gusto ko, kung nakikinabang sila, makinabang din ang Filipino community. Kaya nung natutuhan ko at nalaman ko, ang una ko tinawagan, Coach Loreto, leaders. Lahat. Coach Eddie, Coach Danny, ganito yung nangyari. Ha? Nagulat din si Coach Eddie. Oo, 1 month na, wala pa tayong ginagawa eh. 1 month na yung tag-market sa Croydon, wala pa tayong ginagawa eh. Oo. Nung nakuha natin to at nalaman natin, yun, dire-diretso na. Hanggang sa Dire-diretso nakuha na. natin, hanggang sa ngayon. Kaya, sabi ko nga, eto na ngayon yung pagkakataon natin. Naghahanap tayo ng pagkakataon na kikita tayo na wala tayong ginagawa. Ano pa ang gusto nating sabihin sa kanila? Ngayon, eto na, binigay na natin. Kikita ka, wala kang ginagawa. Ayaw pa din ng iba. Minsan iniisip ko, Coach Eddie, hindi na natin kasalanan. Sila na yung may kasalanan yan. Sa totoo lang. Di ba? Eto na eh. Hindi na natin kasalanan yung yung ano man yung mga nangyari. Pero eto na. Naghahanap ka ng kikita ka na wala kang ginagawa. Eto na. Pero don't expect na yung 100 mo, kikita yan next month ng $100. Walang ganon. Na in the next 2 months, kikita yan ng $100. Walang ganon. Pero, ang pera mo kumikita araw-araw, which is very good. Pag samasamahin mo yan, kumita ka ng $2, sabihin mo na lang, so $100 mo ngayon. Sa loob ng 1 linggo, may $10 ka. Kumpitin nyo po. Sa loob ng 1 buwan, may $40 ka. I-times mo yan ng 10 months, you have $400. I-times mo ng 12 months yan, meron kang $480. Magkano puhunan mo sa loob ng 1 taon? Magkano puhunan mo? 100. Sa loob ng 1 taon, kumita ka ng $480. Ang kagandahan ganito, kinompound mo, Sir Eddie. Di ba? Yung 480 mo na yon, mas malaki pa ang kikitain mo doon. Yun ang hindi nakikita ng iba. Ang nakikita ng iba yung malaki ang kita. Ang hindi nila nakikita, sir, yung katulad ng in-check, unti-unti. Na kapag kumita ka ng $10, compound mo. Siyempre, yung 100 mo magiging 110. Di ba, Coach Eddie? Ganun yun eh. 110. Siyempre, yung kikitain mo doon, iba yung 100, iba yung 110. Mas malaki. Kaya nga, kung kinompound mo yon sa loob ng 1 taon, lahat yon hindi lang $480 sa kikitain mo. Hindi lang. Sa $100 mo, hindi lang. Kaya nga, kung nakikita nila sana yung nakikita natin, sir, they will invest more.
Ngayon, we don't force them. All I have to do is explain natin ito. Kung magaling kayo sa computation, makikita nyo lahat yan. Kaya nga yung mga in-check ngayon, grabe sir. Grabe sila ngayon mag-invest dito. Yung mga yan, sir, talagang ano yan, mga investor naman talaga mga Sir, investor. talaga binebenta pa nila yung mga lupa nila. Ay, grabe. Grabe talaga. Bakit? Kikita sila. Umuutang sila sa bangko. Kasi sa bangko, ang interest, alam nila kung magkano. Malaki yung kikitain nila dito kaysa doon sa interest ng bangko. Mababayaran nila in 6 months time. Di lang yun, sir, kasi ang mga inchik mahilig magnegosyo, di ba? Pero sa negosyo, may babayaran kang pwesto, may babayaran kang tao, katrabaho sa'yo. Dito, sir, wala nang hassle, wala silang masyadong gagastusin, di ba? Kaya talagang magbabagsak sila dito talaga dahil ganun nga ang mindset nila. Mga business-minded nga sila. Grabe. Kaya ewan ko kung ganun ang sana ay naiisip natin yun. Pero nakikita ko naman, sir, dahil nga siyempre bago-bago pa lang tayo, wala pa tayo masyadong napapakitang mga malalaking income, ay hindi papayag, sir, ang mga Pilipino na mga dating mga nagsiwan na hindi kumita dito, na hindi papasok dito. Papasok sigurado yan. Kasi magbabalitaan yan, sir, eh. Di ba, kaibigan mo, kaibigan ko, kaibigan din nila. Di ba? Siyempre, marami na magmamaritis niyan. Pag marami nang kumikita. Palagay mo, hindi ba sila papasok? Hindi. Di ba, lagi nga sinasabi ni Coach Danny, ang Pilipino mainggitin. Hindi papayag yan na hindi kumita. Ang Pilipino, nakitang kumikita ang kapwa nila Pilipino. Hindi papayag yan. Oo. Kaya nga, kung yung Africa nga, sir, nakabalik na. Team Africa nakabalik na. Kasabay natin yun sa T1. Ay, ngayon kasi, ang Pilipino kasi ngayon, dahil nga sa dami ng scam doon dumating sa atin, kasi is to believe talaga. At saka yung resulta. Pag may nakita na silang maganda-gandang resulta, kita mo. Tignan nyo. Matindang Pilipino po. Pag umato ang Pilipino sa networking. Hindi mo yan mauungutan ang mga Pilipino sa pagdating sa networking. Kaya nga, maraming magagaling marami akong plano, sir. Marami akong plano talagang na kine-create ngayon sa ko sa system kung paano. Hindi ako networker pero yung strategy ba, sir, yung tama. yung managing kung paano gagawin. Meron akong power to do that. Kaya nga pag napapasok ko yung mga leaders ni Connie uli na mga networkers, naku, grabe yan, sir. Sigurado ako dito. Itong si Sir Loreto rin, sir, manager na rin yan sa T1. Pero hindi ganun karami ang member niya. Pero manager, marami na rin naman. Ang marami talagang member si Sir Loreto, yung sinasabi sa mga company na mga hindi mga member ng T1. At once yung mga yan ay yung kasi marunong na si Sir Loreto mag-promote di ba? Ay nako, sigurado yan. Si Sir Loreto hahabol yan sa atin pagdating sa income. Kita ko yung kanya structure. Nako, magugulat ka sa kanya sa level 1. Kaya alam mo, sabi ko nga kay Connie, i-ano mo kaya, ilagay, kasi nakita mo yung followers ni Connie, laki na ng niya, nakinikita niya sa magagamit niya rin yun, sir. Ang laki ang kinikita niya sa Facebook, ha? Alam niyo ba yun? Mas malaki pa kinikita niya sa akin. Grabe kumita si Connie. Alam mo, sir, at least siya marunong sa social media, pwede niyang gamitin yun dito sa pag-promote. Yung 1 month niya, sir, less than 100,000, no? Ang kinikita niya. Hindi. Grabe yun, napadaig pa niya sa abroad. Kaya nga, hindi lang siya siyempre, sabi ko sa kanya, yung mga ganyang pagkita, huwag mo i-share. Kasi, anuhin ka, ganito, ganyan, siyempre mahirap. Basta, low profile ka lang lagi. Lagi kong sinasabi sa kanya yon na hindi mo yan dapat na natuto na rin siya kasi minsan na-overwhelmed din ba yung medyo rin siya.
papakita mo lagi yung kukonte. Lagi mo ipapakita yon. Natututo na rin. Natututo na rin. Ang dami niyang followers eh. Oo. More than 100,000 Oo. ang followers niya. Kaya pala eh. Kaya pala Oo. ganun kalaki rin ang kinikita niya. Oo. Oo, sir. Grabe. Dami niyang followers. Kaya ano, ang tawag dito, sabi ko nga sa kanya, ito, katulad niyan, itong tag market, pinapakita ko sa kanya ngayon. Sabi niya, grabe pala, no? Kaya pag uwi ko, at sabi ko, ito yung kinita mo ngayon, lalo yan may inspire. Pag na-inspire yan, sir, dire-diretso na uli yun. Oo, naku, kilala ko rin si Ma'am Pony pag tumabaho. Oo, Matindi rin grabe yan. kumabaho yan. Talagang nag-organize talaga yan ng event sa Yes, sir, sa oo. atin. Dinaig niya ako. Isipin mo, sir, nakapag-event siya. Ang crowd niya, 300 plus sa stadium. Okay. Grabe. Wow. Oo. Ako nagulat. Sabi ko, grabe. Naka-ano pa sila, naka-speaker pa sila. Nagulat yan. Sabi ko, grabe kayo. Sabi ko. At least pwede niyang buhayin uli yun. Yung ano yan, kasi puro mga member ng crowd one yun eh. Siyempre, pag nakita nila, Oo. meron na palang bagong product ang crowd na pwedeng kumita ng walang gagawin. Ay, palagay mo, hindi kayo magpapasokan yung mga yan. Ang maganda dito sa tag market sir, affordable yung initial investment, $10, hindi yan malaki ha. Maliit lang yan. Sa Pilipinas, around 600 pesos lang yan. O makakapag-invest ka na. Ipalagay mo sir, kung nakita na kumikita, gagawa rin ng paraan yung iba dyan. Yung iba, sa crowd nga dati, di ba sa crowd may nagbenta ng baka, may nagbenta ng kalabaw, may nagbenta ng baboy. Gagawin din nila ulit ito. Oo. Totoo yun. Di ba si Ma'am Tina nagbenta ng 2 baka para may pasok dito sa crowd 1, di ba? Para makabili ng malaking package, di ba? Oh. Pero, ang laki ng token niya ngayon. Kayamanan niya yon, yung Corvette niya yon. Pag yan ay napipera na, tumaas ang value. Oh. Tama. Lubong-lugaw siya. Napakaganda. Kaya nga hindi nakikita ng iba eh. Kaya nga, katulad niya, no, nag-invest ka $100. Example ko lang yan. Sa loob ng isang taon, kinita mo 480. Sir, ano pa yun ha? Hindi pa yun compounding. Kita mo, hindi pa yung compounding. Hindi, lalo na pag compounding, kagaya kay Dani. Kita mo, 2 buwan lang eh. Ano na, nag-times 4 na yung kanyang kapital. Nag-start lang tayo doon, no? Sabi ko nga, $2 lang. Sabihin mo na lang, okay, sabihin na lang natin, sa $100 mo, kumita ka ng $1 a day. Sabihin na natin, sir, $1, pinakamababa, $1 a day. $1 times mo ng 5 days, that's $5. Times mo ng 4 weeks, no, 4 na linggo, that's $20. Okay? Times mo ng 10 months, 10 buwan, $200. Meron pag 2 buwan na natitira. Idagdag mo yon, so meron kang $240. Sorry. $210. No, sa loob ng $240. $240 ang kinita mo. $100 lang ang pura mo. Hindi pa compounding yun, sir. Hindi siya compounding. Wala kang ginawa. Iwanan mo lang siya. Kung gusto mo, halimbawa, wala akong pakialam dyan. Basta naglagay ako 100, bahala na siya dyan. Balikan mo, sa loob ng isang taon, ang laki ng kinita mo. Wala kang ginawa. Ruby. No? Iniwan mo na siya. Wala na akong pakialam dyan. Yung $100 ko, dyan na siya. Saan ka makakita na ang pera mo $100 ay kumita ng $240? Wala. Sa loob ng isang taon. Nilagay mo yung $100 mo sa bangko, maswerte ka kung kumita ka ng $10 dyan sa loob ng isang taon. Baka nabawasan pa yan. Diba? No, Coach Loreto, nakuha nyo ba yung logic? Kung titignan nyo yung logic na sinasabi ko, binaba ko na yan sa $1. Hindi pa compounding yun. O, Coach Loreto, tama?
Hindi mo siya compounding. Eh, kinompound mo pa. Yun ang matindi. Sana isipin niyo yun, nung mga nakakarinig ngayon dito, no, na nag-stay. Alam niyo yung mga nag-stay ng matagal, doon yung nakakakuha ng idea. Kasi, huwag tayong titingin doon sa malaki. Titingin lagi tayo doon sa maliit. Bakit? Pag pinagsama-sama mo yung maliit, tatalunin yon ng malaki. Tatalunin niya. Bakit? Kasi yung kung gusto niya malaki kagad na overwhelm siya eh. Pero yung sa maliit, hayaan mo lang siyang lumaki ng lumaki. Liit kita, no? Ano yun? Liit kita, pero sigurado. Makikita mo yon kagad. Kaya yung mga incheck, lumalaki mata. Kahit maliliit ang mata. Pag nakikita nila maliit, ay gusto ko yan. Liit kita, malaki income. Oo. Ay gusto ko yan. Ganun. Magugulat kayo, no? Magugulat kayo. Kaya nga, yan ginagawa namin, katulad Sir Eddie, kino-compound niya sa misis niya. Ako din ganun. Yung kita ko, yung kita ko pasok sa kanya. Baligtad niya eh. Baligtad. Bakit? Eh doon ko pinupukpok ng todo. Pukpukin mo ng pukpukin doon. Ako yung sa akin, di bale. Akin din naman yun eh. Amin din naman yun eh. Wala namang pagkano. Katulad din Sir Eddie. Amin din naman yun eh. Di ba Sir Eddie? Sa inyo rin yun eh. So, sa inyong mag-asawa yun eh. So, walang bali doon. Ano gagawin mo? Doon mo pupukpukin. Kasi doon ka kukuha ng profit sharing at not commission. Sa malalaki na yun. Oh. Hindi mo na dapat na ipagmaoy. Meron akong $10,000 para makita ninyo. Ito, papakita ko yung account ko, $10,000. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangan gawin yun. Ang kailangan mo, kumita ng malaki. Paano? Yan mo yung ilalim mo. Lahat commission, profit sharing. Hindi mo kailangan ipagyabang na kailangan makita nila. Ito yung nilagay ko. No. Utangan ka pa niya pag nakitang malaki yung nilagay mo eh. Tama? Consuloreto, tama? Ay kung maliit yung nilagay mo, ay maliit yung nilagay niya. Ano, di ba? Oh, utangan na. Oh. Hindi kailangan yon. Kaya yung ginagawa ni Coach Eddie, tama yun. Discarding ganon. Pupukpukin niya sa asawa niya. Kanila rin yun. Eh, ako rin naman nag-withdraw ng tao eh. Kaya nga, tayo. Ganun din ako. Bakit kailangan pang maganda yung akin? Hindi na, pakita lang yun eh. Mas maganda yung ano ka lang, dito ka lang. Pero yung sa ilalim mo, ay grabe pala, bulaklak pala yun nandun sa ilalim. Hindi talaga. By June, by June. Sabi na natin 6 months from now, sir. Nako, Oo, sigurado di ba meron marami tayong lang. meeting? Papakita ko sa inyo from the start kung magkano na. From the start, nung nag-start tayo, ang papakita ko sa inyo, hindi account ko, account ni Connie. Pag nakita niyo baka magulat. Basta ganon. Basta pag nagkaroon tayo uli ng, di ba meron tayong meet up sa isang hotel? Sir, yun nga. Pagdating ni Coach Danny, pag-uusapan namin. Kung sakali kung bago ka para makauwi ng ma-inspire Pilipinas. ko at ma-inspire natin yung mga invites natin. Actually, nabanggit ko na yan sa Vistaland Group. At excited nga sila eh. Kaya antay ko lang si Coach Danny at si Ma'am Laika. Si Ma'am Laika naman, sila kasi sanay na sila mag-organize ng mga ganyang meeting sa mga hotel dati, sa mga unang sinalian nila. Kaya, yun. Pagtutulong-tulungan na lang namin para supportan na rin sa mga... Yung plano natin nung nakaraan na magkakaroon kailangan yun, sir eh. Lalo na kapag lumalaki na yung community. No? Oo, tama. Sir Eddie, Coach Anton, mauna na ako, mag-out muna ako, lalabas daw kami. Sige. Sige, siguro, pwede na rin siguro sa pahinga ulit. Bukas ka, pwede ka pa bukas ng holiday pa kasi dito bukas eh. holiday ako. Baka
makapasok din si Sir, si Coach Danny kasi medyo late na kasi kanina nagsimula tayo, baka maaga na tulog. Okay po, siguro may mga nag-aantay lang din natuturuan natin. Si Ma'am Marisa magre-reinvest daw yata. Sige, sige. Kaya, Very good, very sige good. sir, bukas na lang ulit. Ingat. Sir, bukas na po ulit.